Wala na pong ibang paraan para isang Kristiyano ay maging malakas sa kanyang pananampalataya kundi po sa salita po ng Diyos. Hindi po tayo pwede kailanman maging malakas, maging matatag sa ating pananampalataya without the Word of God. Pero I just want to tell you na kahit may preaching po dito, kung hindi rin po ready ang ating mga puso at isipan at hindi rin po tayo magikinig, parang uuwi din po tayo na lugi at wala po tayong napala at wala tayong pagpapala na dala. Alam niyo po, kumbaga sa eat all you can, kapag kumain ka sa eat all you can, gagawin mo yung best mo para hindi ka malugi sa binayad mo. If it is 500, if it is 650, if it is 300, minsan sa pagkain mo ng eat all you can, kinocompute mo pa kung nabawi na ba, kung sulit na ba yung 500, kung sulit na ba yung 600, kung sulit na ba yung 300. Tama po ba ako? Pag kayo kumain sa eat all you can, hindi kayo uuwi na lugi. Hindi kayo uuwi na gutom. Kundi gusto nyo talagang uuwi kayo na busog kasi talagang ayaw nyong palugi. Sana po sa ating pong pananambahan ngayong umaga ay huwag tayong umuwi na lugi, kundi umuwi po tayo na pinagpala ng salita po ng Panginoon. At mangyayari lang yan kung kayo po ay magikinig. Kung magikinig po tayo ng salita po ng Panginoon. At alam niyo po, sana patuloy tayong magkaroon ng attitude, magandang attitude, tamang attitude. Pagdating po sa pagkikinig ng salita ng Diyos, Lord, ano ba yung gusto mong matutunan ko? Ano ba yung gusto mo na maintindihan ko, maunawaan ko? Dapat yan po ang maging attitude po natin. At kung ganyan attitude natin, sigurado tayo po ay mabibless at tayo po ay mababago patuloy ang ating pong buhay. Alam niyo po, salamat sa Panginoon, salamat sa kanyang salita, na nirebuke tayo ng salita ng Diyos. When He said that all have sinned and come short of the glory of God. Nung sinabi ng Bible, salamat, hindi tayo binola ng salita ng Diyos, pero sinabi talaga sa atin na tayo makasalanan. Ang dami pong mga tao na obvious na sila ay makasalanan, pero may mga tao pa rin na hindi nila tanggap na sila ay makasalanan. Pero at least sa rebuke ng salita ng Diyos, natuto po tayo at mas lalo tayo nag-grow, nag-mature, at mas lalo nating nakita yung ating kalagayan sa harapan po ng ating Panginoon. At ngayong pong umaga, I would like to invite everyone please na tayo po ay tumayo lahat habang binabasa po natin ang salita ng Diyos. Nais ko po na buksan natin ang Bible po natin sa napaka-powerful na verse, na Bible verse po sa Bible, and it is one of my favorite, if not my favorite, one of my favorite verse sa Bible, and that is the most familiar verse in the Bible, John chapter 3, verse 16. So John chapter 3, verse 16. So nais ko po na basahin ko po yung John chapter 3, verse 16. At basahin ko po hanggang verse 21 in John chapter 3, verse 16 to 21. Okay? So John chapter 3, verse 16 to 21. Andyan na po kayo. Amen? Ang sabi po ng Bible is, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. And then sabi niya, tutuloy ko po, For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Ito pong verse 19, totoo po ito. And this is the condemnation, that light is coming to the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. And sabi po ng Bible, But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. John 3:16, basahin po natin sabay-sabay. Ready? Go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So tayo po ay sandaling manalangin. Maraming Diyos, ngayon pong umaga po ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong opportunity na ibinigay niyo po sa amin upang kami po, Lord, ay mag-gather dito sa lugar na ito at mapagbulay-bulayan po namin muli ang inyong salita. Lord, alam po namin sa aming pong nature, ang salita ninyo is hindi po interesting sa amin. Sapagkat kami po ay makasalanan na Panginoong Diyos.
Pero Lord, alam ko po na wala na pong ibang paraan. Wala na pong makakatulong po sa bawat isa para ang tao magkaroon siya ng tunay na pananampalataya, kundi po sa inyong salita, Panginoong Diyos. Kaya Lord, tulungan niyo po kami na patuloy na aming mga matitigas na puso, yung aming mga isip, Panginoon, na wala po sa spiritual na kaisipan. I pray na tulungan niyo po kami sa pamamagitan po ng tulong ng Banal na Espiritu. Ay patuloy maintindihan at maunawaan po namin yung mensahe na gusto niyo pong ipaabot po sa amin. And I pray, Lord, that ito pong familiar passage of Scripture ay nawa hindi po ito maging maluma sa aming mga puso at isipan. At hindi lamang po namin ito malaman, hindi lamang namin ito ma-memorize, Panginoon. Sapagkat marami pong mga tao ang nakaka-memorize po nito. But what we are praying, Panginoon, na ito po ay maging totoo sa aming buhay at ma-experience po ng bawat isa. Kaya Lord, kami po ay nagsusumamo po ngayong umaga na kung meron po sa amin na hindi pa nakakatiyak ng kanyang kaligtasan, nawa Lord, huwag niyo pong hayaan na labas-bas po siya sa gusaling ito na hindi po siya nakakilala sa inyo bilang sa tagapagligtas. At kung meron po sa amin na nanlulupaypay ng dahil po sa mga problema, pagsubok, struggles ng buhay, nawa Lord, gamitin niyo po encouragement, yung pag-ibig niyo po sa amin, para Lord, matutunan po namin kung paano po kami, kung paano namin pagtagumpayan ang lahat po ng struggle sa buhay. And once again, ako po ay lumalapit po sa inyo. Bilang inyong lingkod, Panginoon, wala po kong sapat na kakayahan. Wala po kong sapat na karunungan, but alam niyo po, yung aking puso, I just want your word to be a blessing to your people, Panginoon. At salamat po sa opportunity na binigyan niyo po sa akin to be a pastor of this church. But I know that I can do nothing without you, O God. I really need you sa aking buhay. At ito pang dalangin sa matamis at maparin pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so please be seated. So, sabi po ng Bible, ito pong John chapter 3, verse 16. Ito po ay napaka-familiar po na passage sa bawat isa. I think kung ikaw po ay Baptist, isa po sa dapat nating memorize itong John chapter 3, verse 16. At minsan, kahit mga hindi Baptist, may mga unbelievers po na as I share the Word of God, tinatanong ko kung nagbabasa ba sila ng Bible. Yes, nagbabasa sila ng Bible. Tapos tinatanong ko kung familiar ba sa kanila yung John chapter 3 verse 16. At may mga tao, even mga unbelievers, napaka-familiar po itong John chapter 3 verse 16. Pero sometimes is familiar lang sa nila, nababasa nila, pero ang nakakalungkot, hindi po nila naintindihan ng lubusan kung ano po ba yung ibig sabihin ng John chapter 3 verse 16. At alam niyo po, sa kasalukuyan, nagiging viral yung second coming ng ating Panginoong Jesus. Kapag mayroong mga gera na nangyayari, ay laging nagiging viral yung, malapit nang dumating yung Panginoon, malapit nang dumating yung ating Panginoon. At alam niyo po, I know that everybody is excited sa second coming ng ating Panginoong Jesus. But you know what? We are not waiting for the sign, but we are waiting for the sound. Hindi po tayo naghihintay sa mga sign sapagkat ang lahat ng sign is nandyan na po. At malapit nang bumalik yung ating Panginoong Diyos. But I just want to understand na every Christians today are excited for the second coming of the Lord Jesus Christ. But I want to tell you the truth that many Christians are excited today for the second coming of Christ. But believe me or not, marami pa ring mga tao dito sa mundo na hindi pa nakakarinig ng first coming ng ating Panginoong Jesus. Again, there are still a lot of people, millions of people pa rin, ang hindi pa nakakarinig ng first coming ng ating Panginoong Jesus. And for me, there is no reason. Wala na pong dahilan para hindi po babalik yung Panginoong Diyos. Wala na pong dahilan. Lord, ano pa yung hinihintay mo? Tinatamad ka pa ba? Bakit hindi ka pa bumalik? Alam niyo po, napakadaling ipag-pray na sana bumalik na yung Panginoon kapag marami kang problema. But let's admit this fact. Alam niyo po ba, alam naman natin na sinasabi ng Biblia, kapag dumating na yung Panginoong Jesus, pag siya po ay dumating na doon sa second coming, kapag nag-rapture na, ang lahat ng mga taong hindi sumampalataya sa Diyos ay maiiwan dito sa lupa. Do you understand? Amen? So, kapag naiwan po sila sa lupa, ibig sabihin, sila po ay dadaanan po nila yung Great Tribulation na sinasabi ng Bible. At mas malaki yung percentage na ang mga tao ay pupunta ng impyerno. At pag dumating yung Panginoon, yung sinasabi nating mga tao na pupunta ng impyerno ay pwede yung mga magulang natin.
ay pwede yung mga kamag-anak natin, pwede yung mga kaibigan natin. Kaya bago tayo maging excited na sa second coming na ating Panginoong Jesus, bago tayo mag-pray, Lord, dumating ka na. Ang dami ng mga problema, pagsubok. Dapat, isa sa pinaka-dapat nating pag-pray, yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, dapat sabihin natin, Lord, wag muna kayong bumalik hanggat yung mga kamag-anak natin ay hindi pa lumusan na saan po nila. Yan po dapat ang ipanalangin po natin. Kaya po, isa po sa pinaka-passion hindi po yung kaligtasan po ng bawat kaluluwa. Amen po ba? Amen? That's why ang church, masaya tayo. Ako po, masaya po ako ngayon pong umaga sapagkat marami pong mga bisita. And minsan, ito pong John chapter 3 verse 16 na sinasabi po natin, John chapter 3 verse 16, minsan sa sobrang familiar, nawawalan na ng kapangyarihan, nawawalan na po ng halaga. Dumarating ba tayo sa point na kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, dumarating ba sa time na, alam ko na yan, alam ko na yan. Alam niyo po, ang preaching po, every time the preacher is standing up here behind the pulpit, ay hindi lamang po siya nagpipreach para magpaalam ng mga bagong bagay sa inyo. Kundi nagpipreach din siya minsan para i-remind tayo sa mga mahalagang bagay. Kaya wag natin sabihin, alam ko na yan, alam ko na yan eh. Hindi usapan kung gaano natin alam yung isang verse sa Bible, kundi ang usapan dito kung gaano natin naintindihan, naunawaan at ginagawa yung sinasabi ng Biblia. Sapagkat kahit alam mo yung isang verse, pero kung hindi mo ginagawa, is kailangan pa rin nating ma-remind about that verse na sinasabi. Pero just want to know na ang salita ng Diyos kailanman, gaano man yan ka-familiar po sa atin, gusto ko lang pong sabihin po sa inyo, ay hindi po yan nawawalan ng kapangyarihan. God's word will always be powerful no matter how familiar it is. Amen? Gaano man ka-familiar po yan, ang salita ng Diyos, hindi po yan nawawalan ng kapangyarihan. In fact, every time ay nababasa ko po yung John chapter 3 verse 16. Minsan hindi mo, merong siyang mga, meron siyang inaano sa puso mo eh. This is the main verse. This is the heart of the Bible. Kaya po, ako po bibigyan ng, kung aalisin po lahat ng Bible verse sa Biblia, basta matira lang po ang John 3:16 is okay na eh. And there's a reason kung bakit siya naging familiar. Bakit po siya sobrang naging familiar? Kasi po, napakaganda talaga ng sinasabi ng Biblia ng John chapter 3 verse 16. Kaya sabi ng iba, why we always preach, we don't have to preach God's love, God's love, God's love, God's love. Well, hindi pwedeng ganun because the heart of the Bible is the love of God. Hindi pwedeng sabihin natin na alisin yung pamamahal ng Diyos. Sabi ng Bible is, kailangan ang preach natin is all about sin. Kailangan ang preach natin is pag-rebuke about sin. Well, that is true. We have to preach about na mag-rebuke tayo sa kasalanan. Pero don't you know, yung tao, hindi niya kayang iwanan yung kasalanan niya hanggat hindi niya muna na-experience yung pagmamahal ng Panginoon sa kanyang buhay. Ay, sabihin mo, Brad, wag mo nang gawin to. Baptist ka na, wag mo nang gawin to. Wag mo nang gawin yan. Kahit anong pilit mo sa tao na wag nang gawin yan, pero kung wala siyang tunay na relasyon sa Panginoon, hindi niya kayang gawin yan. Pero madali sa isang Kristiyano na alisin yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa Diyos kung naintindihan niya, naunawaan niya, na-experience niya yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. And I know that everybody we've all experienced the love of God sa buhay po natin. And that's why ngayon nandito ako nagpipreach, nagpapastor. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ang bumago sa buhay ko. Ang pag-ibig ng Diyos ang bumago sa buhay nating bawat isa. Alam niyo yung mga tao na meron nagliligawan. Tapos sabi ng babae, ayaw kita. Ang pangit-pangit mo. Sabi ng, sino sa inyo na-busted na, Brad? Na-busted na. Yung nanligaw kayo, tapos ayaw kayo na nililigawan nyo. Brother Arvin, alam ko, sabi ng babae, ayaw ko yan. Sabi niya, hindi ko yan type. Tapos talagang binasted. Pero ito lalaki, bagamat ilang beses na siyang binasted talaga, patuloy siyang sumusuyo sa babae. Sabi niya, tapos ayaw, pero alam niya po, dahil yung lalaki, hindi siya tuminto na sumuyo sa babae, hanggang ang babae ay unti-unti na in love din sa lalaki. Ibig sabihin po, yung babae, nakuha niyang mahalin yung lalaki dahil yung lalaki is talagang pinakita niya yung sincere na pagmamahal niya sa babae. At alam niyo po, ganun din tayo sa harapan ng Diyos.
Hindi natin mahal yung Panginoon in the first place. Huwag tayo magmalaki, brothers and sisters. Let's be honest. Wala sa atin ang tao nagmamahal sa Panginoon. Sa bibig, marami. Sabi niyo mga tao, mahal mo ba yung Diyos? Oo, mahal mo ba yung Diyos? Oo, marami. Pero alam naman natin, hindi yan ang tunay na pagmamahal. Pero alam niyo po, ang sabi ng Bible sa 1 John 4:19, that we love Him because He first loved us. Nakuha natin at natutunan nating mahalin yung Diyos sapagkat minahal na muna tayo unang-una. Sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. Hindi natin mahal yung Diyos. Pero Lord, sobra yung pagmamahal mo sa akin eh. Grabe yung pagmamahal mo sa akin. Kaya Lord, nandito ako ngayon, nasusuko ko yung buhay ko, nakakapaglingkod ako, nakakapunta ko sa church, kasi na-experience ko kung paano mo ako minahal. At isang nakakaya sa part ko, kung hindi ko kayo mamahalin, kung hindi ko kayo paglilingkuran na, kung ikaw ay minahal mo ko ng buong puso mo, at binigay mo yung anak mo sa akin. Are you still there? Amen? Am I telling the truth? Tama po ba ako? Amen? Na parang, Lord, grabe. Bagamat hindi ako kaibig-ibig, minahal tayo ng Diyos. Kaya, alam niyo po, ang nakakalungkot, no? Sa mga sinasabi ng tao, ay, mano ka, banal ka, pag wala kang kasalanan, mahal ka ng Diyos. Ito nga po yung kagandahan ng Diyos is love is unconditional eh. Unconditional po yung pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, tingnan niyo nga yung mga sarili niyo, brothers and sisters. Tingnan niyo yung sarili niyo. Tingnan niyo yung ginagawa ninyo. Do you understand? Tingnan niyo, kung dapat ba kayong mahalin? Wala sa atin ang karapat dapat mahalin. Pero mahal na mahal tayo ng Diyos kahit sino ka man. Kahit anong klaseng tao ka, anong pinag-aralan mo, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Because that's who He is. Kaya meron pang kasabihan, napakaganda ng kasabihan, He knows you, yet He loves you. Alam niyo po, may mga kasalanan sa tao, kapag may mga tao, hindi naman natin na makakailan na may mga tao na kaharap natin sila is napakaganda po na sinasabi, kapag tayo po ay nakatalikod na, hindi mo na, kung ano-ano na ang sinasabi. Hindi naman natin yan maiwasan sa buhay. Tama po ba ako? May mga tao talaga na magsasalita sa atin na hindi maganda, pero pagkaharap natin, napakaganda ng sinasabi nila. Alam niyo po, pag meron ako narinig na mga tao na kapag kaharap mo, ang ganda-ganda sinasabi, pag hindi ka nakarap kung ano-ano na yung sinasabi mo, syempre magagalit ka, masasaktan ka. At may mga tao dito, sa church lang sila nagiging banal. Pag wala na sa church, kung ano-ano na ang ginagawa. And then, pero salamat po sa ating Panginoong Diyos, lahat ng ginagawa natin, lahat ng nasa utang natin, lahat ng nasa puso natin is alam ng Panginoon yan. Pero sabi ng Bible, He knows you, yet He still loves you. Ang sinasabi ng Bible. Do you understand what I'm saying? Amen? Alam ng Diyos lahat ng mga kalokohan natin eh. Alam ng Diyos ang mga nasa puso natin eh. Na hindi alam ng mga pastor natin, hindi alam ng mga magulang natin, pero alam ng Diyos. Kaya at the end of the day, wala tayo may pagmamalaki sa ating Panginoon. Bunga lahat tayo ng biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya meron tayong lakas ng loob na mag-service sa Kanya eh. Kasi minahal tayo ng Panginoon. God loves us so much. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya po, makikita po natin, for God so loved the world, not just love the world, but so loved the world. Alam niyo po yung pag-ibig ng Diyos, isang pag-ibig na hindi kayang ibigay ni numan. May iba-ibang klaseng pag-ibig po sa Bible. Meron tayong pag sinabi mong pag-ibig, pag sinabi ko kay Brother Soy, mahal na mahal kita. Totoo naman, I love you, Brother Soy. Mahal ko po si Brother Soy. Pero iba naman ang usapan kapag sinabi ko sa wife ko, ba't ba siya? Diba, kakaisigit. Iba naman po ang usapan kapag sinabi ko sa misis ko na I love you. Hindi ibig sabihin na parehong word, pero yung love ko kay Brother Soy, sa love ko sa asawa ko, pasensya na ko Brother Soy, magkaiba. At iba naman kapag sinabi ko na mahal ko yung parents ko, mama, papa, mahal kita, iba naman. At iba naman kapag sinabi ko sa inyo na mahal ko kayo, mahal ko ang bawat isa, iba naman yun. Pero alam niyo po, wala nang higit sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Mas ibang-iba yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Sabi ng Bible, though my mother and my father forsake me, the Lord will lift me up, the Lord will take me up. Kung maggrabe yung pag-ibig ng magulang sa atin, mas grabe yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. At wala pong tutumbas because His love is unconditional. The love of God is unconditional. Sabi ng Bible, not just love,
but so loved the world. At pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin, that He gave His only begotten Son. Andyan pa kayo, amen? Binigay niya yung kanyang anak. You can always give without loving, but you cannot love without giving. That's why when God say, love the world, hindi po nagtatapos doon, hindi period. Kundi sabi ng Bible, He gave His only begotten Son. Merong siyang binigay. At yung binigay niya ay hindi po pera, ang binigay niya po sa atin yung kanyang anak na si Hesus Kristo. Bakit? Bakit niya binigay si Jesus Christ? Alam niyo po ba that Jesus died for all? Hindi po tayo naniniwala sa doctrine of election to the sense na ang Diyos meron na siyang pinili kung sino ang maliligtas. Pero naniniwala tayo that Jesus died for all. And sabi niya, bakit siya pinigay? Kasi mahal niya tayo. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Upang ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, why we go out and share the gospel to the people? Because we want them na sila po ay maligtas. Gusto natin sila ay maligtas. Because the Bible said, as it is appointed unto men who wants to die, but after this the judgment. Lahat po ng tao mamamatay. It breaks my heart when I saw that nung ako po ay merong bus, meron nakita na bus sa Thailand, nakita ko po yung bus sa Thailand. And yung mga bata, ang pinakamasaklap pa, mga bata pa, pagkatapos noon is they are so excited na dun sa field trip nila, sila po ay sumama sa field trip because they just want to have fun. They just want to, gusto nilang magkaroon ng kasiyahan. Pero hindi nila alam, my brothers and sisters, yun na pala ang tatapos ng kanilang buhay. So kaya yung mga students natin dito, hindi nyo pwedeng sabihin na bata pa ako, matagal pa yung buhay ko. Hindi nyo pwedeng sabihin yun. Ito yung mga katunayan na napakabata pa nila, pero nawala na po sila ng buhay. And they're all crying. Hindi ko alam anong puso meron ang parents. Siguro, sabi ng parents, kung alam ko lang na mangyayari yung ganun sa nagkakaroon ng trahedya dun sa bus na yon, sana hindi ko na pinasama yung aking mga anak dun sa field trip na yon. At may dami mga sinisisi. But it's too late. But what happened to them is a reminder to all the world na hindi natin hawak yung buhay po natin. That's why ang pinakamahalaga na bago tayo mamatay, bago sana tayo kunin ng Diyos, ay nakakatiyak tayo ng ating kaligtasan. Ano ibig sabihin ng kaligtasan? Kapag ikaw ay namatay, alam mo kung saan ka pupunta. Walang iba, sa langit yon ang ibig sabihin ng kaligtasan. At walang ibang makakapagdala sa tao sa langit, kundi ang ating Panginoon Hesus lamang. Ulitin ko po, sa mga hindi pa naintindihan po, lahat tayo mamamatay. At hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero sabi ng Bible, after that, sabi ng Bible, as it appointed unto men once to die, but after this is the judgment. At yung judgment na yun is either ang tao pupunta siya ng langit o pupunta siya ng impyerno. Pero as far as the Bible is concerned, lahat tayo ay pupunta ng impyerno because sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Pero nagpapasalamat tayo na bagamat tayo ay makasalanan, inibig tayo ng Diyos. Do you believe that God loves you? Amen? Tayo ay inibig ng Diyos. At pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin nung binigay niya si Jesus Christ bilang tanda ng kanyang pag-ibig sa atin. And His Son, hindi lamang po siya pera, hindi po siya bagay, kundi ito ay precious Son ng Diyos Ama. At ang kanyang pagmamahal ay personal. Ang sabi ng Bible that Jesus Christ is God. Pero nang dahil siya ay sa pagmamahal niya sa atin, ay pinanganak siya dito sa sabsaban at siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Upang ang sino mang sasampalataya sa Kanya, ikaw at ako nasasampalataya sa Kanya, ay hindi tayo mapapahamak sa impyerno, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. At hindi po yan biro. Hindi po yan biro. Because alam ko, lahat po tayo naiisip natin minsan, paano yung kamatayan natin? Paano yung kamatayan natin? Paano pag namatay ako, saan ako pupunta? Meron takot. Pero kung tatanggapin mo si Kristo sa puso mo, ay yung takot na yan ay mawawala. Kaya salamat po. Are you sure?
100%. Na kung kayo ay mamatay, 100% ay pupunta po kayo ng langit. Amen? Sana walang maiiwan po sa atin. The Lord is just telling me, remind your people about salvation. At ganun din po sa mga bisita po natin nandito. Gusto po namin malaman na mahal po kayo ng ating Panginoong Diyos. And there are just 3 things na gusto ko pong i-share po ngayong umaga sa inyo. About this topic, for God so loved the world. Pwede po ba nating basahin po yung message po natin? Ready, go. For God so loved the world. There are 3 things na i-remind sa atin about sa pag-ibig ng Diyos. Number 1, God's love is a reminder to all of us of His provision. God's love is a reminder of His provision. Pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay yung number 1? Ready, go. God's love is a reminder of His provision. Yung pag-ibig ng Diyos daw ay nire-remind yung bawat tao about sa pagtupad niya o pagbigay niya sa pangangailangan po na sa atnas ng bawat isa. The greatest need of man nung nagkasala po si Adam at Eva is walang iba kundi yung salvation. And tinatawag natin yung Diyos na Jehovah Jireh. Nung naalala nyo na si Abraham, nung siya po ay mag-o-offer sa Panginoon, and nagtatanong siya kung saan siya kukuha ng i-o-offer niya, pero sabi ng Panginoon, the Lord will provide. At yun po ay kasakatauhan ni, sino? Si Isaac. And He provided, at alam niyo po, dun sa time na yon, naniniwala tayo dito po sa verse na ito, kung ang Diyos is pinrovide niya yung greatest na pangangailangan ng tao, is I do believe, kaya niyang lalong higit i-provide yung pangangailangan po natin sa buhay po natin. In Romans chapter 8 verse 32, this is our verse. In Romans chapter 8 verse 32, Romans chapter 8 verse 32, ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 8 verse 32, sabi po ng Bible sa mga tao na walang faith, this is a reminder to all of us, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Ito pong pag-ibig ng Diyos is reminding us, sabi niya, kung binigay niya yung kanyang anak na pinakamamahal niya, sabi niya is, how can He not give yung yung mga bagay na maliit na bagay? Ibig sabihin, yung pangangailangan natin na napakaliit na bagay in the eyes of God is kaya ding i-provide ng ating Panginoon. Do you understand? Amen? Kung baga sa kung kaya kang bigyan ng kotse, kung kaya kang bigyan ng bahay, well, kung kaya mong bumili ng motor, is kaya mo rin magkaroon ng helmet. And same thing is true, kung kayang ibigay ng Diyos yung kanyang anak sa atin, is kaya niya rin ibigay yung simpleng pangangailangan po natin na sinasabi po ng Bible. Bakit? Kasi buhay na buhay ang Diyos. In Matthew chapter 7, verse 7 to 11, tingnan po natin. Matthew chapter 7, verses 7 to 11. Matthew chapter 7, verse 7 to 11, ang sabi niya, ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. Ang sabi ng Bible, kailangan tayo humingi. That's how prayer is important is, pag ikaw ay humingi, bibigyan ka ng Panginoon. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. Verse 8, for everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be open. Kaya sabi ng verse 9, are you still there? Amen. Listen. Or what man is there of you, whom if his son asks bread, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he give him a serpent? If he then being evil,
referring to us as a human, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him. Kaya po, huwag nating maliitin yung Diyos sa buhay po natin. Yung pamamahal ng Diyos as a reminder to all of us na ang Diyos ay ipoprovide niya yung pangangailangan po ng bawat isa. Pero sabi po ng Bible sa Matthew chapter 6 verse 31, kaya we are commanded in Matthew chapter 6 verse 31. O kaya buksan po natin sa verse 30, Matthew chapter 6 verse 30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore, sabi niya, take note of saying, what shall we eat? Huwag niyo daw isipin kung ano yung kakainin niyo. Or shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Pero sabi ng verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore not thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Maliwanag na ang Diyos, inutusan niya tayo na huwag tayong mag-worry sapagkat wala naman nagagawa yung pag-worry po natin. Bagkus inutusan tayo na mag-pray, manalangin, at umasa sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Pero, ang sabi ng Bible sa atin, but seek ye first the kingdom of God. We all want the second phrase. What's the second phrase, Pastor? All these things shall be added unto you. We all want that phrase. Sino ba naman taong ayaw yung phrase na yan? All these things shall be added unto you. Oh, totoo ba yan? Totoo. Pero sometimes ayaw natin yung first phrase na seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang kailangan nating unahin sa buhay ay walang iba kundi ating Panginoon. Kaya, ang sabi ng Bible, I have been young and now I'm old, yet I've not seen a righteous forsaken nor seed begging bread. Pasensya po. Pero kung ikaw ay tapat sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na tayo po ay magpalimos. Hindi hahayaan ng Diyos na hindi ipoprovide yung pangangailangan po natin. Totoo po yung ating Panginoon. And upon observation, napakamahal na po ng gastusin ngayon. Upon observation, yung kita natin sa trabaho is not enough para i-provide yung pangangailangan po ng bawat isa. Siguro kung araw-araw na pagkain mo, napakadali. Pero kung marami ka pang gastusin, nag-rent ka ng bahay, nagbabayad ka ng kuryente, nagpapaaral ka ng mga bata, napakahirap. Pero hindi ka magtataka, sa kabila ng hirap ng buhay, ay nakakapag-survive ka pa rin. Malakas ka pa rin. Because ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin. Huwag tayong para maging bata. Minsan magtataka ka sa bata, papabili sila. Pagkatapos mong binili, ice cream, french fries, o ano man yung mga pinapabili nila. Pag binili mo, hingi ka ng isang piraso sa kanila, hindi ka nila mabigyan. Hindi ko naman sinasabing si Boy yun. Pero parang ganun na rin. And then you remind them na, oh, sino bang bumili dyan? Mga nagkakaano lang po kami, nagkakabiruan. And sometimes, ganun din po tayo. We care more sa blessings kaysa sa nagbibigay ng blessing sa atin. How many of us are guilty with it? We are more concerned with blessings kaysa blesser. Kumukha ng, sabi ko, alam po ng Panginoon yung aking puso. For the first time in my life, sabi nga po, last Tuesday, for the first time, na nabili ko yung sakyan for 3 years. First time lang pong na full tank last Monday, Brother Well. Hindi po nagmamakaawa
First time talaga na ma-full tank yung car namin. Tumawag si Brother Well, Pastor, may blessing tayo. Tapos sabi ko, Brother Well, ano po ako, tinawag niya si Mrs. pala, si Mrs. tinawag niya. Nasa Anginas po kami, may inaasikaso. Tapos sabi niya, sige po, sabi ko. At nag-meet po kami sa Petron. But to be honest with you, I'm not more concerned with that diesel. I'm more concerned with Brother Well. Na yung maalala ka lang, malaking blessing na yun. Do you understand what I'm saying? Pag may nagbigay sa'yo ng isang bagay, you don't really much care about that gift. You care much about the giver. And same thing is true. Huwag tayo masyadong mag-focus sa blessings. Mag-focus tayo sa blesser. Sino ba yung nagbibigay? Kasi minsan, kaya nga yung pride, dapat alisin natin sa buhay natin eh. Yung pagkumita lang tayo, nakakalimutan na natin yung Panginoon. Kaya yung trabaho, is it really a blessing to all of us? That should be a blessing. Pero sometimes, instead na maging blessing yung trabaho natin, parang hindi nagiging blessing kasi yung trabaho natin ang nagiging dahilan pa para kumalimot tayo sa Panginoon. Sana, hindi naman. Lagi ko sinasabi, no matter how busy you are sa school, no matter how busy we are sa trabaho, huwag pa rin sanang dumating sa time na kumalimot ka sa Diyos dahil busy ka na. Always remind yourself na ang Diyos pala ang nagbibigay ng lahat ng bagay na meron ka. Those things na meron ka na ginagamit ng Diyos, they are just instrument. They are just instrument. But everything that you have ay galing sa Diyos. And He provides. Bakit? Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. God's love is a reminder of His provision. Number 2, God's love is a reminder of His promise. Basahin po natin sabay-sabay. Number 2, ready, go. God's love is a reminder of His promise. Alam niyo po, the greatest prophecy, the greatest promise na na-fulfill sa Bible ay walang iba kundi yung kapanganakan ng ating Panginoon Hesus. Nung wala pang yung New Testament, alam po natin yan, yung sa pagkakaiba ng Old Testament, ito yung time na wala pa yung ating Panginoon Hesus. But it doesn't mean hindi pa po nag-exist yung ating Panginoon. Because we do believe in the doctrine of pre-existence of Christ. And what is that pre-existence of Christ? Ibig sabihin, bago pa siya ipinanganak ni Mary, ay nag-exist na yung ating Panginoon Jesus, nandun na yung ating Panginoong Diyos. That's what we believe because naniniwala tayo, Jesus Christ ay isang Diyos. Now, sa Old Testament, alam po natin sa Isaiah chapter 9 verse 6 and Genesis chapter 3 verse 15. Magkikita po natin sa Genesis chapter 3, just chapter 3 ng first book of the Bible, nandun na po yung prophecy about the Lord Jesus Christ. In Isaiah chapter 9 verse 6, magkikita po natin, sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang sabi po ng Bible, for unto us a child is born. Unto us, a son is given. Napakahirap kong paniwalaan to kung walang pananampalataya yung isang tao. Ano ibig sabihin? And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Ang promise po dito na child is born, ay nagre-refer po yan sa ating pong Panginoon Jesus. And during this time, this is just one verse about sa prophecy na merong darating na Messiah at merong darating na tagapagligtas. And by the grace of God, sa New Testament, pagdating po ng Matthew, ito na po yung mga tinatawag natin mga gospel. Okay? Gospels, dito yung mga synoptic gospel to Matthew, Mark, Luke. At dito na po pinakita na kung paano po na-fulfill yung prophecy ng Old Testament. Nung sinasabi ng Old Testament, years ago po, 1,000 years ago, yung mga nakalipas, na pinapangako pa lang sa Old Testament,
na merong darating na Messiah na magliligtas sa buong tao. Kasi po, naniniwala tayo nung Old Testament, wala pang nakarating sa langit. Sila po ay nasa Abraham's bosom pa lang. Sapagkat sabi ng Bible, without shedding of blood, there will be no remission of sin. Walang kapatawaran yung kasalanan po. Pero ang mga tao, they are offering. Sila po ay nag-offer ng iba-ibang lamb. At yung mga ino-offer nilang lamb ay nagsisimbolo sa darating na Messiah. And they can be easily get discouraged. Nag-offer ako ng lamb just yung sin nila is na-cover and they are wondering kung meron ba talagang darating na Messiah. Eh sinasabi ng iba na ang tagal nang dumating, parang tayo din, the Lord is coming back. Pero sabi ng iba, they are doubting yung pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Oh, tagal na napipreach yan at tagal na sinasabi na na ang Panginoon Jesus ay babalik. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik? Pero alam niyo po, pag sinabi na salita ng Diyos, yan ay tunay na mangyayari. Nung sinabi sa Old Testament, na merong Messiah na darating. At ngayong New Testament ay sinasabi na merong Messiah na babalik para sa atin. Yan ay mangyayari at hindi pa dumarating because ang Bible ay totoo at nakita natin yung credibility ng Bible. Ngayon, yung mga tao na naniniwala na may darating na Messiah na tagapagligtas, sila po ay nagkamali. Hindi na na-realize na totoo nga na merong Messiah na dumating. At itong Messiah na ito na na-prophesy, ang prophecy sa kanya ay hindi lamang siya ipapanganak. Ang prophecy sa kanya, siya ay mamamatay sa krus. At ang prophesy po sa kanya ay hindi lamang po siya pinanganak, hindi lamang siya mamamatay, kundi ang na-prophesy po sa kanya, siya po ay mabubuhay na muli. Kaya nga yung kamatayan ni Kristo ay pagpapakita na siya ay tao lang, pero ang pagkabuhay na muli ay pagpapakita na siya po ay Diyos. That's why, do you believe that Christ was resurrected? Pero bakit marami pa rin mga tao hindi naniniwala that Jesus was risen again? Because sa fake news na binalita sa mga tao. Nasabi ng mga tao, Jesus did not resurrect. Sa Matthew chapter 28, makita natin yan. Binayaran yung mga tao ng large amount of money. Oh, ito. Binigay sa mga sundalo. Tapos sabihin nyo sa mga tao, si Kristo ay hindi nabuhay na maguli. If you want to look at it sa Matthew chapter 28, andyan pa po kayo? Amen? Matthew chapter 28. This is talking about the greatest commission. And sabi ng Matthew chapter 28, verse 12, and when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers. They gave large money unto the soldiers, saying, say ye, his disciples came by night and stole him away while we slept. And if this come to the governor's ear, we will persuade him and secure you. So they took the money and did as they were taught, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. Kaya po, ang laki na nagagawa ng pera. Listen, hindi po lahat na nakikita natin sa Facebook ay totoong balita. Marami tayong nakikita sa Facebook that those are just fake news. At yung makakaalam lang kung tama, fake news ba yon or hindi, ay maalam mo lang yan kapag alam mo yung totoo. Kung alam mo yung totoo. Doon mo madidistinguish kung fake news or hindi. At alam po natin, yung news na pinapakalat nila na si Kristo ay ninakaw lang daw, it is a fake news. Pastor, nandun ka ba? Nandun ka ba dun sa sitwasyon na wala? But we have the Word of God na nagsasabi sa atin ng good news. At
tamang balita. Kaya gumagawa ng ibang paraan sa social media kung paano mapigilan yung fake news. But you know what? Hindi na po mapipigilan yung fake news dahil po sa social media. Pero salamat sa kabila po ng mga fake news, nandyan po yung salita ng Diyos. Kaya God's love is a reminder of His promise. When the Word of God says, merong may papanganak na tagapagligtas, it happened. At yung credibility, napakalakas. And the Bible said, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya sabi ng Hebrews chapter 10, verse 23 to 26. Are you still there? Amen? Hebrews chapter 10, verse 23 to 26. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promise. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promise. And sabi ng verse 36, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. And sa Bible, napakadaming pangako ng Diyos. Thousands of promises sa Biblia. At ako po ay naniniwala na wala pong promise yung Diyos na hindi niya kayang tuparin at hindi niya tutuparin. We've seen that. God has a promise of protection sa bawat mananampalataya. God has a promise that He will never leave us nor forsake us. Napakaganda po ng promise na yan. Yung parang sinasabi ng Biblia na iwan ka na lahat ng tao, pero kailanman hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi po kamukha natin mga tao, marami sa atin nangangako pero napapako. I still remember, sabi ni Peter, hindi kita iiwan, Lord, hanggang kamatayan, ipaglalaban kita. Sa konting persecution, ay iniwan niya si Peter. Pero lagi natin tandaan, ang Panginoon ay hindi niyo siya kamukha. Hindi natin siya kamukha. Kaya ang kailangan po natin is yung pananampalataya that He will fulfill His promise. Number 3, God's love is a reminder of His provision. God's love is a reminder of His promise. And number 3, God's love is a reminder of His purpose. Number 3, basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. God's love is a reminder of His purpose. Nire-remind po, yung pag-ibig ng Diyos is, nire-remind tayo sa purpose ng ating Diyos. When Jesus Christ came here on earth, nung siya po ay pumunta po dito sa lupa, His very purpose is to seek and to save that which was lost. That's the very reason why He came here dito po sa mundo, para iligtas niya po tayo mga makasalanan. At ako rin po ay naniniwala that God never moves without a purpose or plan. Hindi po gumagawa yung Diyos sa isang bagay na wala siyang purpose at wala po siyang plano. That's why ako rin po ay naniniwala na hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Sapagkat naniniwala tayo na hanggat may buhay ay merong Diyos na siyang inaasahan po natin sa lahat po ng bagay. That's why we have to understand, my brothers and sisters, nang dahil mahal ka ng Diyos, sa lahat na nangyayari sa buhay mo, hindi mo maintindihan, is ako po ay naniniwala that God has a purpose. Kaya yung Tuesday, napakalaga po ng mensahe that my thoughts are not your thoughts. Either your ways, your ways. Tingnan niyo po, bakit may mga bagay talagang inexplain yung Panginoon sa atin. Pero alam niyo po ba, may mga secret things belongs to God na sinasabi yung Bible. May mga bagay na ang Diyos lang ang nakakaalam. At minsan nagtataka tayo, Lord, bakit hindi mo pinaalam ito? Bakit hindi mo pinaalam? Pero alam niyo ba, kahit ipaalam ng Diyos yung isang bagay, because of the limited mind na meron tayo, baka hindi rin natin maintindihan, hindi rin natin maunawaan.
Just for you to illustrate kung ano yung sinasabi ko na my thoughts are not your thoughts. Neither will ways your ways. Nung sinabi ng Panginoong Diyos, kahit tayo mga tao, alam nyo ba na iba-iba yung isip na meron tayo? Hindi nyo ba alam na even kung ngayong umaga, when I preach, meron mga tao na iba rin yung pagkahulugan niya sa pinipreach ko? Pag nababasa natin yung Bible, may mga times na iba yung pagkahulugan ng Bible at iba natin binibigyan ng kahulugan. Do you understand? Do you understand me? Amen? Minsan kaya nga may mga kapatid na na-open kasi ito yung sinabi ko at iba yung ibig sabihin sa sinabi ko, iba yung pag-accept niya. Doon sa sinabi ko. Pero alam niyo po, how much more yung thoughts ng Panginoon sa atin. Kaya hindi natin maintindihan yung thoughts ng Panginoon at hindi natin pwedeng unawaan yung thoughts ng Panginoon sa pamamagitan ng thoughts natin. Kaya hindi tayo kinuman ng Panginoon na maintindihan at maunawaan natin lahat ng bagay nangyari sa buhay natin, kundi ang inaas lang ng Panginoon sa atin, it's pagtiwalaan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya Lord, bakit hindi, alam niyo po, kapag may mga nangyaring hindi maganda, may nangyari sa buhay ko na hindi maganda, is I always trust God. Lord, there's a reason kung bakit hindi nangyari yung gusto ko. We are last Sunday, ito po, just a simple, very simple illustration. Meron lang simple illustration last Sunday. Maraming mga kabataan ang nadismaya nang dahil hindi natuloy ang sport fest kasi umulan ng malakas. Pero ako po ay nag-iisip ng isang bagay na kung saan there is a reason kung bakit pinayagan ng Diyos yung bagay na yan. Hindi man natin alam na baka during that time, baka merong madulas, merong mapilay, merong ma-injure. Kaya masinayaan ng Diyos na i-cancel, maulan. Alam niyo po, even yung mga rejection ng Panginoon sa atin, yung mga bagay na iining natin na hindi nabigay, bakit ganito, let's always remember, meron siyang plano sa lahat na nangyari yan. Hindi man natin alam, pero God has a purpose. Nalala ko yung when I was a kid na madalas po ako magbasa ng Daily Bread. Isang bagay na hindi ko makalimutan sa Daily Bread na yung isang tao na isang Kristiyano na pasakay ng airplane. But siya po ay na-traffic at siya po ay nahuli at hindi po nakasakay dun sa airplane. Siya po ay nadismaya. Bakit naiwan ako sa airplane? Ang laki ng gastos ko sa airplane. Schedule ko ito at lalaki pa yung gastos ko. Pero alam niyo po, yung airplane na yun is nag-crash. Ano nag-crash na yun? Siya po ay nanginig at nagpasalamat. There's a purpose. There's a purpose. Just simple illustration. Habang yung isang tao nakaupo siya nasa bintana po, nagtumitingin siya sa bintana, at favorite niya po yung isang prutas na napakaliit, if I'm not mistaken, ubas. Parang just a small fruit. And then sabi niya, bakit hindi niya kaya, yung small fruit na yun, bakit hindi kaya ginawa ng Diyos na malaki? Paglabas niya ng bahay, yung small fruit na tinutukoy na yun, bumagsak sa kanyang ulo. I'm not sure if that's ubas or what. Tapos nung bumagsak sa kanyang ulo, sabi niya, Lord, salamat. Hindi buko. Hindi malaki. Kasi kung malaki mong ginawa pala yan, nung bumagsak sa akin, patay na ako. Those are just simple illustrations sa buhay po natin. But just want to know, marami mga bagay nangyari sa buhay natin na wala sa plano natin. Pero matuto nating tanggapin. Kasi your future, hindi po yan nakabase sa bagay na meron ka. Your future, hindi yan nakabase sa trabaho na meron ka. Because ang trabaho na meron tayo, ang trabaho na meron ako, any moment from now is pwedeng maalis, pwedeng matanggal, pwedeng alisin ng Diyos yan. Hindi natin pwedeng sabihin na, oh Lord, hindi. Pwedeng mag-stay, Pastor, nandyan pa naman yung trabaho ko, hindi yan mawawala. Pero yung kalakasan natin, hindi. Pwedeng mawala yan. Pero gusto ko lang pong sabihin, yung future natin ay nasa Diyos. Nasa Panginoon.
Kaya yung bagay na inaasahan mo, if ever tatanggalin ng Panginoon, good news pa rin yan. Sapagkat ipapakita sa atin ng Panginoon na hindi ako limited sa trabaho na meron ka. Malay mo, God can provide better. Lagi natin tandaan, mahal tayo ng Diyos. At walang bagay na ibibigay sa atin para sa ikakasama ng kanyang anak. Ulitin ko po, walang bagay na ibibigay sa atin para sa ikakasama ng kanyang anak. Pastor, bakit ganito? Pastor, bakit ganito? Hindi mo lang naintindihan. Hindi mo lang naunawaan. Pero the reality, walang bagay na ibibigay yung Diyos para ikakasama ng kanyang anak. God's love is a reminder of His purpose. Walang nangyayari sa buhay natin na walang purpose yung ating Panginoon. Kaya po the question this evening, this morning, ay hindi lamang yung pagmamahal ng Diyos sa atin. The question is, mahal ba natin yung Diyos? This is the very question. Do we love the Lord? And if you're saying that you love the Lord, how much do you love God? Gaano natin kamahal yung Diyos na nagmahal sa atin? The Bible said, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ako, tuparin mo ang aking mga utos. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay mag-pray. Lord, una-una, nagpapasalamat po kami sa inyong pagmamahal po sa amin. Kung wala po yung pagmamahal niyo po sa amin, di po namin alam kung nasaan po kami, Panginoon, ngayong oras na ito. Kung wala po yung pagmamahal niyo sa amin, di po namin alam kung anong klaseng isip meron kami. Anong klaseng prinsipyo na meron po kami. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos, nang dahil sa pagmamahal niyo po sa amin, ay nakita namin yung katotohanan at nagkaroon po kami ng pag-asa, Panginoon, sa aming buhay. Kaya Lord, the end of the day, wala po may pagmamalaki. Lahat po ng bagay na meron po kami nang dahil po sa inyong pagmamahal po sa amin. Kaya Lord, may you remind these Christians, may you remind us over and over again that you love us. Mahal na mahal niyo po kami. And I know, Lord, that yung pagbigay niyo lang po sa bugtong niyo anak ng aming Panginoon Jesus, enough reason, Panginoon, para masabi namin na mahal niyo kami, Panginoon. Yung kaligtasan na hindi namin kayang bayaran pero binigay niyo po sa amin, ay pagmamahal niyo po sa amin. Pero Lord, nagpapasalamat po kami na yung pagmamahal niyo po sa amin, hindi po lang doon nalilimit. Kundi nalilimit po, na-emphasize po siya sa maraming bagay. Na even your love to us, remind us of your purpose sa buhay namin. That you have a purpose. It reminds us of your provision. Minsan nawawalan kami ng pananampalataya. Kaya hindi namin naalala na meron po kayong provision at meron po kayong pangako po sa bawat isa. Kaya Lord, ngayon pong umaga pong ito, pinagkakatiwala po namin ang invitation po sa inyo. This morning, if God spoke to you this morning, let's come to the Lord and pray. At isa po sa mga dapat nating tanong sa buhay natin, if mahal po ba natin yung Diyos? Or, naipapakita ba natin yung pagmamahal natin sa Diyos? At kung
itong Diyos ay kumausap sa atin sa iba-ibang paraan ng mensahe na narinig po natin, is why don't we come? If ikaw ay bisita na hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan mo, and you want to be saved, the altar is open. Ang kailangan mo lang gawin is aminin mo na ikaw ay makasalanan. At nang dahil ikaw ay makasalanan, hindi mo kayang iligtas yung sarili mo, is kailangan mong pagsisihin yung kasalanan mo sapagkat yan ang sinasabi ng Diyos. Pero sabi ng Bible, ang sino mang maghahayag ng kanyang kasalanan, the Lord is faithful and just para patawarin ka kapag ikaw ay humingi ng tawad. At kailangan po nating sumampalataya at tanggapin si Kristo. At pag yan ay gagawin mo sa buhay mo, sigurado ay pupunta ka ng langit. And if you are this morning, you are saved by grace, naramdaman mo, na-experience mo yung pamamahal ng Diyos sa'yo, I think walang rason para hindi mo ibigay yung buhay mo sa Kanya. Walang rason para hindi mo siya paglingkuran ng tapat sa buhay mo. If you really love the Lord. Sana tulungan tayo ng Diyos na mahalin natin siya, not just with our lips, but with our heart and with our lives. Pray po tayo. Magkaroon po tayo ng silent prayer as I also pray to the Lord. Please, mag-pray din po kayo sa ating pong Panginoon ngayon pong umaga. Dakilang Diyos, ngayon pong umaga pong ito, thank you once again for reminding us how much you love us, Panginoon. You really love us. That's why, Lord, tulungan niyo po kami na totally na magtiwala po sa inyo. We may not understand everything. Pero salamat. Nagtitiwala po kami na mahal niyo po kami, Panginoon Diyos. Yun po yung pinakapag-asa po namin right now, your love to us. And I pray, Lord, na tulungan niyo po yung mga kapatid po namin na lumalayo sa inyo, na patuloy na ma-realize po nila ang pangmamahal po nila sa inyo at makabalik po sila ng lubusan. At pinapipray po namin bawat kapatid na lumapit, alam niyo po, Panginoon, yung bawat desire ng kanilang puso. At maraming pong salamat and we praise you for everything sa matamis at mapaparing pangalan po na Jesus. Amen.